Hi guys. So, kakarating ko lang from work. Nag-iisip tayo kung ano pwede nating ilabas na video for this week kasi buong linggong umuulan. So, wala akong naisip gawin. Hindi ako nakapag-shoot and kailangan mag-work from home or kailangan makipagsapalaran sa daan. And ngayon, lumabas na yung araw. So, nasa office tayo kanina buong araw. Pero hindi ako nakapag-isip kung ano yung gagawin ko for our next video. So, ngayon, samahan ninyo ako habang iniisip ko kung ano yung next goal natin. Ano kaya ang gagawin ko? Anyway, ay sayos muna ako dito bago mag-video, diba? Baka makita ninyo. Siguro, aray ko. Ang sure ako ay gutom na ako. So, kain muna tayo habang nag-iisip ako ng gagawin dito. Samahan ninyo ako mag-ayos ng pagkain. Gutom na ako. Magsaging muna tayo. By the way, if you're new here, hello guys, I'm Jen. I run Sustainably Ambitious. Ito yung channel na ginawa ko for kung saan pwede natin i-discuss yung sustainability, not just yung environment, but also personal development and how we sustain such development, no? Ginawa ko tong channel na to kasi gusto ko ng place where we can talk about sustainability without the jargons. Kasi parang yung iba iniisip nila pag pinag-usapan sustainability, it's a very technical word. Last week, tinapos ko yung The 17 series. So, it's a series where we discussed all of the sustainable development goals. So, bale, 17 lahat yun. So, yung 17 na yun, we humanized it, pero hindi masyadong, anong term? Para hindi masyadong technical yung description or yung one that you can relate sa everyday life mo. So, niisip ko lang, kanina ko ba sinasabi, yung galing ako work, kung ano nangyari sa akin buong linggo, na kahit bumabagyo, nagtatrabaho tayo, work from home, or nagkipagsapalaran sa daan. But really, what are we outside work? Diba? Minsan pag may bago tayong kakilala, tapos ang tanong sa atin, what do you do? Ang sagot natin kung ano yung trabaho natin. So, somehow, yung trabaho na ba natin, yung identity natin, na pag tinanong tayo ng bagong kakilala na, what do you do? Instead of really introducing yourself and what you personally do, ang sagot natin is, I'm a lawyer. Or, I work at ganito, at ganyan. Hi guys, kain tayo. Siyempre kakausapin ka na naman kayo habang kumakain like the usual that we do, diba? Yeah. So, pwede bang we measure our progress through our title? Yung iba, salary pa yung pinag-uusapan. Yung iba, kung kailan ka na-promote. Mainly kung ano yung recognition mo, ganyan. And yung schedule natin, naka-revolve sa trabaho. Parang, kita tayo sa ganito, teka, titignan ko if may trabaho ako. Titignan mo pa if your work will allow you to leave early. Ewan ko if it's true for everyone ha. Pero sa akin, parang most of yung mga kasama ko na ngayon, mga office mates ko na. Kasi naman, sila naman din yung majority of my waking time na kasama ko. And huwag natin i-deny, kapag masaya tayo sa trabaho, masaya pag maganda yung bonus, kapag nabibigyan tayo ng recognition sa work, it really feels good, 'di ba? Parang ang ganda sa feeling. And totoo 'yan. It feels good, it's satisfying, and talagang achievement siya. So wag natin i-turn yung trabaho into a villain. Hindi naman. In fact, we have to be thankful sa trabaho natin kasi because of it, we survive. Yung everyday, daily needs natin, na satisfy natin, na meet natin. Pero what's the problem? The problem, I think, is not really about caring about your career. Kasi, you should care.
'Di ba, pinaplano yan, pinagtatrabahuhan yung career. Feeling ko ang problem is, when your career, instead of it just being one part of your life, it becomes a measure of your self-worth. Feeling ko, dun na nagkakaroon ng konting problema. Tapos na tayong kumain. Going back to my question kanina, who am I really outside of my job? So, kung hindi ko iisipin yung trabaho ko, ano-ano ba yung mga roles na piniplay ko sa buhay? First off, I'm a daughter. Second, I'm a wife. Third, I am a cat mom. I'm a friend. I can say I'm a traveler. I am a student kasi gusto ko nag-aaral on investment, personal development, sustainability. I do Pilates. I try to be a healthy individual. Yung mga yan, yung nakikita kong roles ko outside work, isusulat ko. Now, para maging objective tayo dito sa discussion natin ngayon, no? Let's try to see kung gaano karaming time ang sinispend natin per role. Ha? Siguro tingnan lang natin on a weekly basis. Ito ang listahan ko. Yan. Okay. That's my list. First on my list is, I'm a daughter. Hindi ko kasama ang parents ko sa bahay. Pero, every weekend, nagsispend kami ng time to call each other. Mas madalas, yung parents ko yung tumatawag. Tapos kami magkakapatid, nag-group call kami. Kasi parents ko nakatira sa QC. Kami ni Miguel, yung asawa ko, nakatira kami sa Pasig. Yung ate ko nasa Singapore and yung youngest namin is nasa Tarlac. So, madalas, group call lang nagagawa namin. And siguro mga 1 hour, 30 minutes to 2 hours per call every week. Tapos, puro chat na yun the entire time. So, on average, parang 3 hours per day lang ang nasuspend ko as a daughter to my parents. Second role ko is a wife. Kasama naman kami ng husband ko sa bahay, pero magkaiba kami ng schedule ng work. Mid-shift siya, ako morning. So, madalas gigising ako ng 5 a.m. Magpe-prepare ako for work. Aalis ako 7:45. Gigising siya. Minsan, nagigising pa siya ng mga 7. Nagkikita pa kami. So, mga around 45 minutes in the morning. And then, sa gabi, natatapos yung shift niya sa mga 10. So, makakauwi siya mga 11. Minsan, tulog na ako pag dumadating siya. Minsan, gising pa ako, lalo kapag work from home ako the next day, nahihintay ko pa siya. Pero mga 30 minutes na lang yun. Konting chat na lang. So, in a day, magkasama lang kami for an hour and 30 minutes kapag work day. Isang araw lang ang work from home na pareho kami with 24 hours. And then, Saturday, Sunday. So, 1 hour, 30 minutes times 4 days. Compute. 5.2 hours in a week. Sabihin na natin, 5.3 hours in a week. 2.5 days lang akong wife. Pero nag-chat kami I'm a cat mom. Para makita ninyo. Say hi! This is Leon. Diba? Kunyari lang yan hindi naglalambing kasi na siya binata na siya kaya ayaw niya na magpahag-hag masyado. Meron pa isa. I don't see him. Pag nakita ko, dalawa sila. So, pag-gising ko, sila yung unang-una kong pinapakain. Naunang pa sa akin magkape. So, papakainin ko sila. And then, pagdating ko, sila rin yung kasama ko. So, parang pinakamadalas ko silang kasama. Let's say, basta, sila yung majority feeling ko. I'm a friend. Yung friend, hindi kasama yung mga office mates, no? I'm a friend sa mga friends ko. Na chat lang. Oh my God. Sobrang bihira. Bihira. Ang ganda nitong mga sinulat ko. Pipicturean ko para makita ninyo. I'm a traveler. I see myself as a traveler kasi gusto kong mag-travel. Pero hindi rin ako nakakapag-travel because of work masyado.
And pag nag-travel kami ng family ko, usually December yun. Tapos namimili kami ng isang country na sama-sama naming pupuntahan. Buong December ko, kung saan nila gustong pumunta, yun na yun. Parang 2 weeks max per year? Uy, grabe naman. I'm a student of life. Eto, pag wala akong magawa at gusto ko lang mag-aaral na mag-aaral. So, medyo din to. Maraming time. Ano lalagay ko? Majority. Small majority. Kasi big majority. Yung cat mom. And then I do Pilates. At least 30 minutes na session. Gusto ko at least 3 sessions in a week. Okay. So, ito ang time na sinispend ko sa mga roles na meron ako. So, ang ibig sabihin pa rin, although kahit sinasabi natin na, dapat family comes first or dapat health comes first, yung time na sinispend natin, konti lang for mga etong things na to na sinasabi natin na most important things in life. Uy, kahit sa akin parang lesson to sa akin. Kasi ngayon ko lang naman naisip isulat lahat and minsan kapag sinusulat mo, dun ka nagkakaroon ng detached, dun mo nakikita on a different perspective na, oh my gosh, ganito lang pala. Sinasabi natin, health matters, family matters, personal development matters, pero yung time na ina-allot natin para dito sa mga bagay na to, hindi siya commensurate dun sa sinasabi natin na importance nila. Parang talagang wake-up call itong ginawa. Subukan nyo rin siya on your own. Parang nakaka-bother naman tong mga nalalaman ko on my end. Kung isusulat nyo siya, magiging eye-opener yan sa inyo and sana gawin ninyo kasi nakakagulat. Kahit ako, nagulat ako dun sa result. Ang na-realize ko lang, minsan, may trade-off talaga yung mga bagay-bagay, diba? Diba may season sa life mo na medyo nagfo-focus ka talaga sa work. When I was younger, talagang work yung finocus ko and meron talagang trade-off yun. Nawalan ako ng time sa family. Iniisip ko na lang, kailangan ko yun gawin para mas makapag-enjoy kami when I get older. And ito na yung when I get older. I don't think kakayanin kong mag-travel kung hindi ganon kaganda yung naging trajectory ng career ko before. So, kung iisipin ko ngayon, tama ba na ginawa ko yun? To a certain degree, I feel like kung uulitin ko, baka maging ganon din yung decisions ko sa life. Pero siguro, not as intense. Kasi dati kahit holiday, nagtatrabaho ko. Hindi naman na siguro ganon. I don't know. Pero feeling ko, wherever I am right now, parang tama naman yung pinili kong choice. At least, meron pa rin akong time. Kung mali man yun, at least meron akong time na binabago ko siya ngayon and I try to make up yung mga panahon na hindi ko masyadong nabigyang importance yung mga dapat na importante talaga sa akin. Kaya lang, 2 hours per week as a daughter. Parang grabe naman yun. Feeling ko, itong trade-off na to, it's a different concept ng work-life balance. Kasi personally feeling ko, may balance naman talaga ako ngayon eh. Kasi feeling ko, meron talagang mga season sa life na mas may mapagtutuunan ka talaga ng pansin. And that's fine. Ang problem lang, siguro doon is if nagstay ka sa season na yun, yung para bang hindi mo na nabago and naging life mo na talaga siya, hindi na siya season na dinadaanan lang. Feeling ko, yun yung take away ko dito. So, ayan, for the past few months, dahil puro sustainability yung dinire-research ko, yung dinidiscuss ko, syempre tumatak sa akin yung salitang sustainability or sustainable. Diba, meron tayong pinag-usapan ng sustainable business, sustainable cities, sustainable consumption. Then, meron bang ambition or yung state of being ambitious na sustainable? Pwede ba yun? Meaning, pwede ba akong mag-pursue ng bigger career without destroying yung health ko? Or pwede ba akong mag-strive for more money without making money the center of my life or the measure of my work? Can I keep on improving without thinking na the person I am today is not enough? Diba? Yung parang, gusto mo lang mag-improve but it doesn't mean
wherever you are right now is kulang? Can I still be ambitious without having a life na parang just optimized for achievement? Yung parang gusto mo lang ng gustong mag-achieve ng mag-achieve. Parang hindi chill, hindi relax. Pwede ba yun? Guys, again, subukan nyo tong exercise na to. What am I outside? What are my roles outside my job? Tapos, i-internalize ninyo, ano ba yung sinasabi ko na importante sa buhay ko? Family, money, relationships, yan. Tapos, tignan niyo how much of your time is spent on your different roles outside your job. Para makita ninyo, yung iniisip nyo bang importante sa buhay ninyo, does it align with the way you do life? Kasi baka, wala naman talagang problema with how you set priorities. Baka the problem is, hindi lang natin alam how to really do life or how to translate sa everyday life natin yung sinasabi natin na important things. Baka lang. Bukas, it's a holiday tomorrow, so wala akong trabaho. Pupunta ka sa parents ko. Pupunta kami ng husband ko sa parents ko. So it's another role outside of my job. And it's an opportunity for me na mabigang importansya yung role na yon while I have that period. Kasi me, as an ambitious woman, lagi kong gusto na I do well sa lahat ng roles na meron ako. So dahil nakita ko na ito yung mga roles ko, and nakita ko yung parang performance level ko per role, alam ko na how to improve on them. Or, meron akong idea kung ano ba yung dapat kong i-improve at baka kaya ko nang gawan ng action plan in the future, di ba? Don't get me wrong. I still want more from my career. So, career will always be part of yung role na gusto kong i-play dito sa period ng life ko na to. But, ayoko mangyari na yung career, yung pinaka-interesting thing sa buhay ko ngayon. Kasi alam ko kung ano yung sinabi kong important sa akin, family, relationship, and health. So, kailangan pantay-pantay ang maging performance level ko dun sa mga roles na yun. And for me, yun ang sustainable ambition. Yung kaya kong mag-progress sa lahat ng gusto kong mag-progress without really draining myself, or yung parang uubusin ko one part of my life to the point na hindi na mag-prosper yung part na yun. That's sustainability. It has to be equal, it has to be sustainable, and kailangan hindi siya mauubos ngayon. Meron ka pa until the next years. Oh, eto na yung isa kong anak. Sana may nakuha kayo sa akin today. At because if this resonated with you, marami pa tayong pwedeng pag-usapan on sustainability, career motivation, personal development, relationships, etc. Anything about sustainability kasi andito ako sa point ng life ko ngayon na parang feeling ko everything is related to sustainability. And sustainability should be a mindset na kaya nating i-apply sa lahat ng aspect ng buhay natin. So if you want to know more, I hope you will subscribe to this channel and let's form this community together. So I hope to see you again next week. Thank you. Bye.